He leadeth me, by his own hand. He leadeth me, his faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. Okay, Tita Min? Wala ba yung lyrics? Kuan po, opening prayer na po kayo. Opening prayer na? Yes po. Okay. Hello po. Father God, we gather here today under your care and protection. Thank you for your loving kindness that never fails us. We thank you for those with us, that you would guide our thoughts and actions to bring your glory. Strengthen us and fill us with your peace. May we love and serve each other as Jesus has shown us. Fill us with the Holy Spirit to do your good work on earth. Amen. Amen. So, for our music in song, we have here. From music verse. I see you stress and fret. Have you got an ulcer yet? Worries eating you inside out. Deadlines that need met. Not a moment left. Always in a hurry. What's your worry? Why the big hurry? I got all the time in the world. So why don't you let go of what you can't control? Let me take it for you. Love, what's your worry? Why the big hurry? I've got all the time in the world. Quick prayer on the run, always so much to be done. It's a constant crazy frenzy. But if time's of the essence, then you need my presence. So may I ask you a question? Ano ulit? What's your worry? Why the big hurry? I've got Yung sa all may the kulay time red. in the world. So why don't you Pwede rin. let go of what you can't control? Let me take it for you. Love, what's your worry? Why the big hurry? I've got all the time in the world. You've got minutes, well, I've got days. You've got seconds, well, I've got ways. You're out of options, well, I still got thousands. So tell me, what's your problem? Oh, what's your worry? Why the big hurry? I've got all the time in the world. So why don't you let go of what you can't control? Let me take it for you. Love, what's your worry? Why the big hurry? I've got all the time in the world. Okay. So, sino pong personal testimony? May nahanda po ba kay Tita Minda? Naka-mute po kayo? Bale, yung nangyari sa amin na pati si tita nyo Grace nagkasakit. Nagkaroon kami ng ubot sipon.
And then trangkaso, alam mo naman, 'di ba may pandemic ngayon. Pero yung sinasabi nga na have faith in God and trust Him and believe that God will heal you. Yun yung nagpagaling sa akin. Sa amin, kasi hindi lang ako, pati yung mga bata dito. Medyo umu-okay na yung pakiramdam, although may konti pang ubot-sipon, pero sabi ko nga, always think na si God ang magpapagaling sa atin at walang iba. Yun ang aking ano. Amen. So, so talagang Diyos ang healer talaga po. Ano, Yes. and protector. So, ayun po. So, wala po si Tita Grace ngayon kasi may nasunugan sila sa kabila kanina. Tapos hindi sumali. Oh, Mang, are you ready? Oo. Nandyan na ba yung mga bata? Very good. Ang kwento ko ngayon ay tungkol sa isang batang 10 years old. Siya ay grade 5. Ang batang ito ay wala ng tatay. Nanay na lang niya ang kasama niya sa buhay. Mahirap lang sila pero si Tom ay mabait na bata. Tinutulungan niya ang kanyang nanay. Nagtatanim sila ng mga gulay at tumutulong siya na magtinda. At nag-aaral naman siya pero dahil mahirap lang siya, nagtitiis sa kanyang mga lumang gamit. Ang kanyang bag ay bag pa niya nung grade 1 siya. Ang kanyang mga damit ay puro luma. Wala siyang sapatos, tsinelas lang ang gamit niya sa school. At kung nagpupunta siya sa school, naglalakad lamang siya dahil wala siyang pamasahe. Pero masaya siya kasi naalaala niya na ang kanyang nanay ay matanda na at gusto niyang tulungan. Isang araw, pumasok si Tom sa school. Sabi ng kanyang guro, malapit na ang closing at sana ay ihanda nyo na yung inyong mga damit na pang-closing, mga sapatos, gano'n ang sinasabi ng kanyang teacher. Pag-uwi niya, naglalakad siya na pauwi. Biglang nagulat siya. Nakakita siya ng wallet. Sabi niya, naku, may wallet. Sabing ganon. Pinulot niya. At sabi niya, kanino kaya ito? Dahil yung wallet, bago pa lamang, puno ng pera. At dali-dali siyang naglakad pauwi sa kanilang bahay. At pagdating niya sa kanilang bahay, sabi niya, nanay, sabi niya gano'n, meron akong napulot na wallet. Kanino ko kaya ibibigay ito at para yung may-ari ay makuha niya? Sabi niya gano'n. At tinignan ng kanyang nanay yung wallet. Naku, napakaraming pera ito, anak, sabi ng gano'n ng nanay niya. Halika, pupunta tayo dun sa presinto ng pulis. At sa kanila na lang natin ibigay para ihanap nila kung kaninong ang may-ari nito. At nagpunta nga sila sa pulisya. Pagdating na nila sa pulisya, tinignan ng mga pulis yung wallet. Napakalaking pera nito, sabi ng gano'n ng hepe ng pulis. At tinignan nila yung wallet, baka merong ID doon. Meron nga. At ang nagme-may-ari may picture pa. Sabi nilang gano'n. Kailangan itawag na natin sa radyo. Gano'n na nga ang ginawa at umuwi na yung mag-ina sa kanilang bahay. Hindi nagtagal, yung
yung may-ari ng wallet natawagan na at nagpunta dun sa pulis. At tuwang-tuwa yung matanda, sabing ganon. Salamat sa Diyos, sabi niyang ganon, at naibalik sa akin yung wallet ko, sabing ganon. At ikwinanto ng mga pulis kung sino ang nagbigay, sino ang nakapulot. At kinuha naman nila yung mga pangalan nung nagbigay, yung pangalan ng bata at yung pangalan ng kanyang nanay. Alam nyo, ang nangyari ay, sabi nung matanda, kailangan bigyan ko siya ng reward, gantimpala, sabing ganon, dahil mabait itong batang ito, sabing ganon. Hindi isusuli ng, kung ibang nakapulot nito, talagang hindi nila ibabalik ang aking wallet. Kailangan magkaroon siya ng reward, gantimpala, sabing ganon ng pulis. Ngayon, ang ginawa ng mga pulis, sabi nila, sige, nag-iwan yung matanda ng pera para ibigay doon sa bata. At ganun nga ang nangyari, nabigyan siya ng pera yung batang mabait. Hindi lang pera ang ibinigay. Yung mga pulis, gumawa sila ng award. Nung closing na, binagyan siya ng award na honest boy ang ibinigay na award sa closing program nila. At alam nyo, si Tom ay hindi lang mabait. Siya ay magaling pa sa klase, matalinong bata. Ngayon, nagkaroon na siya ng reward na pera at meron na siyang ibili ng damit niya sa closing at bagong sapatos. At hindi lang yun, iipunin pa niya yung ibang pera para sa future, sa hinaharap na mga pangangailangan. Alam nyo, si Tom ay hindi lang mabait, kundi sinunod niya ang utos ng Panginoon. Nandun sa 10 utos na thou shalt not steal, huwag kang magnakaw, huwag mong angkinin ang hindi sa iyo. Kaya mga bata, magandang kwento ito dahil meron kayong matutuhan na ikabubuti nyo at masunod nyo pa ang utos ng Panginoon nating Diyos. Tapos na. Thank you, Ma'am. Soon after he posted his 95 Theses in Wittenberg, Luther was summoned to appear in Rome to answer a charge of heresy. His friends were filled with dread. They knew the danger that threatened him in that city. People remembered John Huss a century before, how he had been promised a safe passage and fair treatment, but he had been burned at the stake. Elector Frederick of Saxony, one of the 7 German princes, demanded that the trial be held within the boundaries of his territory. The Pope's legate was to hear the trial on his behalf, but before the trial could begin, the legate was charged to prosecute and constrain without delay, and to banish, curse, and excommunicate all of whatever rank in church or state who would not seize Luther and his adherents. Here is displayed the true spirit of Luther's foes, not a trace of justice to be found. It was around this time that a dear friend of Luther would come to his aid and support, Philip Melanchthon. He was younger than Luther and was a learned scholar. His carefulness, gentleness, and exactness would serve as a complement to Luther's courage and energy.
Augsburg had been set as the place of the trial, and whilst Luther was told not to attend by many of his friends who feared for his life, he was resolute about attending and made his way to Augsburg. At this point, Luther had not received an assurance of a safe passage, and his foes hoped that he would appear without one, but this he refused to do. The legate was at first very friendly in his exchanges with Luther, but he misjudged his determination and the strength of his convictions. Luther protested that he was being asked to retract without first being shown his error. Every response that he gave, he showed clearly how it could be backed up with the Bible, but the legate's response was always a heated response with the words retract, retract. Realizing that this exchange was futile, Luther asked to present his findings in writing, which he did the next day. He gave it to the legate and he threw them aside straight away. Luther then met this proud man on his own grounds, the traditions and teachings of the church, showing how his assumptions were wrong. The trial wasn't really going anywhere though, and Luther soon retreated with his friends. They had tried to bully Luther by their threats, but this had not worked. Luther's teachings and writings were spreading across Germany like wildfire, and eventually Rome resorted to a bull of excommunication. Luther was condemned along with his adherents, and they were given 60 days to either recant or be excommunicated. Normally, this would strike fear into the heart of anyone, but not Luther. He gathered around him a group of doctors, students, and citizens of Wittenberg, and under a tree near this very spot, he publicly burned the Pope's bull of excommunication and the canon laws. Rome produced another bull of excommunication against him, declaring his final separation from Rome, saying he was accursed of heaven and condemning anyone who would adhere to any of his doctrines. Truly it can be said of Luther, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will persecute you. While the forms of opposition to the truth change and how open they are over time, the same antagonism exists and will be manifested to God's people until the end of time. If you are being persecuted for the stands that you are holding and for the convictions that you have, I want to encourage you that no matter who you are, no matter where you are or what the situation is, stand boldly for God, stand courageously for God, no matter what the cost may be. Okay, so that's our video. So before we start for our question, let's pray. Father in heaven, Lord, please help us to understand and help us to internalize, Lord. In Jesus' name we pray, amen. So first question is, how did Martin Luther did not recant his teachings despite the pressure? So Ma'am? Luther's findings is true, and then he did not like to recant these teachings because he know that these are true, and he stand with it no matter what may happen, because he the Rome is not doing already that the truth. They are not following the truth. They are hiding the truth, and they do not want that somebody will correct them. Even though Luther will die, he will not recant. Okay, so yun. Tama na even na-pressure na siya. Okay, bakit po? Question here from Marco. So that is our next question. Why? Okay, why? So
di ba si Martin Luther meron siyang ibinigay na 95 na thesis doon na pag-aralan natin yung nag-protest dahil sa indulgence siya. Mostly yon yung kanyang ipinaglaban na bawal dapat na ipagbili ang pagpapatawad sa mga kasalanan. So dapat hindi dapat binibili ang kapatawaran sa kasalanan ng namatay na mga kamag-anak natin or yung kasalanan natin. Dapat diretso tayo manalangin sa Panginoong Diyos. So yun yung nilalaman yung 95 thesis niya, mostly sa indulgence. And ayun, so binigyan sila na, dahil si Martin Luther is Catholic pa din noon, and talagang gulong-gulo na yung doctrines ng mga Catholic kasi mostly yung doctrines nila, traditions ng churches based sa ginawa nilang mga ideas nila na contrary naman yung mga iba sa Bible. So yun yung kinontra ni Martin Luther kasi si Martin Luther, Bible and Bible only yung basis niya, wala nang iba. Yung ideas niya dapat ay hindi nang ibabaw sa doktrina ng Bible. So yun po. Yun yung sagot siguro. Or meron pang ibang idea si Kuya Vince? Evening. Good evening. Hindi nag-recant si Martin Luther kahit na pressure siya kabilaan kasi yun yung conviction niya sa truth. At hindi niya na rin iniintindi kung gaano kalaki yung kanyang babanggain na institution that time. Ang Roman Church or Roman Catholic Church nung araw ay hindi yung parang church ngayon na mahina pa ngayon yung church ngayon. Unlike before na talagang parang empire, yung parang lahat ng mga kings and queens ng mga iba't ibang kahirapan na nakikinig at nagbabayad pa sila ng buwis sa Roman Church, sa Papa. Dahil yun yung power ng katotohanan. Yun yung effect ng taong nakapagbasa at nakaintindi sa totoong sinasabi ng Bible. Yun yung tinatawag na faith, na yung kanyang faith ay mas mataas kaysa mga fears. Kasi hindi naman sa walang alam si Martin Luther sa nangyari sa mga nakaraan ng mga lahat ng kumalaban sa Roman Church ay pinersecute. Nandyan sila Jerome, si Huss, sila lahat ay na-persecute. Pero si Martin Luther, hindi siya pumayag na bawiin na lang yung mga sinabi niya na laban sa Catholic Church. Kapalit ng favor ng Roman Church kasi pag nagbanta ang Roman Church nung araw, meaning it may result to persecution or yung kamatayan ni Martin Luther. Siguro malaking effect din, providence din ng Panginoon na si Martin Luther ay nasa Germany. Na that time ang mga German people, mga German princes ay parang medyo hindi sila, although nagbubuwis na sila sa Roman Church, sa papacy, nagbubuwis ang mga German princess sa Pope. Parang yung sa loob-loob nila, parang hindi sila convinced. That's why yung paglutang ni Martin Luther, hindi lang sa sa religious, kundi pati political system na parang nagising yung mga princess na hindi tayo papayag na magbubuwis pa tayo sa Papa, whereas tayo naman ay independent na mga nations. Kaya sinuportahan nila si Martin Luther. Si Martin Luther ay naka-gain ng support sa maraming German princes. And in fact, after nito na parang tinawag siya, anong nga bang
council ito, yung parang tinawag si Martin Luther para i-hearing sana siya. Nung natapos na sila dito sa hearing na ito, ay may nag-kidnap kay Martin Luther. Yun pala, isa yun sa mga princess na nagtatanggol sa kanya. Dahil sigurado, kapag after na hindi pumayag si Martin Luther, pwede siyang mamatay dyan. Ipapatay na ng mga galamay ng Pope. Pero kinidnap siya intentionally ng isang princess ng German at itinago siya sa castle na that time naman nung nakatago na si Martin Luther sa castle ng isang princess, dun niya isinulat yung Bible. Yung Bible na Latin translate niya sa German language na nung lumabas na yung German version ng Bible, lalong lumawak yung gap. Ngayon, lalong na-convince yung mga tao dahil nasa kanila na mismo yung Bible, nababasa na nila sa sarili nila at napapatunayan nila lahat ng mga teachings ni Martin Luther. Doon na lalong lumakas yung Reformation na hindi man inakala ni Martin Luther na maging ganun yung effect ng kanyang isiniwalat. Na yan magsanga-sanga yan hindi lang sa religion, meron din siyang effect na maganda sa political system kahit papaano ng mundo noon nung araw na yan. At hindi lang yan, pati mga science ay napektuhan yan. Nagkaroon ng mas nag-increase lalo yung freedom ng tao na hindi na nakabase sa mga restrictions ng Roman Church. Kasi maalala nyo, nung kahit science nun ay pinigilan ng Roman Catholic yung Copernican theory na sinasabi, napatunayan nila na ang mundo, ang sun ang center ng solar system. Napatunayan yun ng mga telescope, ng mga calculations ng mga scientists. Pero dahil labag yan dun sa nauna ng sinabi ng Roman teaching na hindi sun ang center ng universe kundi Earth. Dahil sa pagpipigil ng Roman Catholic yun, na hindi mo pwedeng baguhin yan kasi yan nga ang sinabi at inaprubahan yan ng mga papa, lahat yan. Yan yung teaching ng Roman Catholic. Kaya pinersecute nila pati yung mga nag-propose ng ganun na mga theory, which is yun naman yung katotohanan talaga. Pero nitong paglutang ni Martin Luther, na-revolutionize lahat ng mga aspeto ng mundo natin. Kaya tinitingnan nila ngayon yung ginawa ni Martin Luther. Pagpunta mo sa Europe, inaaral yan talaga ng mga college na hindi lang sa religion kundi yung parang effect talaga nito na maganda sa sangkatauhan. At yun yung malaking reason siguro na hindi rin nakapag-recant si Martin Luther kasi walang pressure sa kanya na kumbaga malakas yung loob niya na gawin yun kasi may support sa kanya ang mga kababayan niya. Mostly mga Germans. And si Martin Luther hindi kagaya ng mga ibang mga nauna sa kanya na kagaya na Jerome Hus na namatay. Si Martin Luther namatay siya sa kanyang katandaan na nagkasakit siya na hindi siya naipapatay ng mga Roman Church, Roman power na ganyan. Kaya na-witness pa rin niya yung talagang malakas na unti-unting pagkalusaw nung malakas na grasp ng Roman Church during his time. So providence, yan yung reason din na hindi nag-recant si Martin Luther aside from his conviction. Kaya makita natin, kapangyarihan talaga ng Panginoon yan na lumabas yung katotohanan. At si Martin Luther, instrument lamang siya sa katotohanan yan. Si Martin Luther ay napili para sa gawain yan. But behind it, ang Panginoon ang nandyan yan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ang kanyang mga alagad ay ma-persecute.
alam ng kung gusto ng Panginoon na yumabong ang isang katotohanan, kaya niya rin yan na ni isang buhok mo ay hindi mawala. Kagaya ni Jesus Christ, there was a time na gusto na nilang patayin si Jesus Christ, diba? Before yung kanyang crucifixion, pero hindi pa panahon, kaya himala na si Jesus Christ, biglang naglaho sa kanilang mga kalagitnaan. But nung dumating na yung time, kailangan i-fulfill ni Jesus Christ yung mission niya talaga na kailangan siyang mamatay, ibinigay siya ng Panginoong Diyos. Kumbaga, inallow niya na mamatay si Jesus Christ. Kaya, yun yung reason na hindi nag-recant si Martin Luther. Kahit may pressure pa. Yun lamang po yung thoughts ko. Maraming salamat, Kuya Vince. So, ngayon, proceed tayo sa next question. And yun, regarding din sa why we need to stand firm despite of the challenges and to become wise. So, parang background ng question na ito kasi, di ba si Martin Luther ay na-issuehan ng papal bull. So, tinanan ko yung ano yung papal bull kasi hindi ko alam eh. So, ang papal bull is a type of public decree, letters, patent, or charter issued by a pope of the Catholic Church. So, ayun. Parang inissuehan si Martin Luther ng papal bull or yung, I think, excommunication, yung nabanggit kanina sa message. So, ang excommunication naman is the gravest penalty of all, is always medicinal and is not at all vindictive. So yan yung its object and its effect are loss of communion of the spiritual benefits shared by all the members of Christian society. Hence, it can affect only those who by baptism have been admitted to that society. So based sa meaning yon, parang talaga si Martin Luther ay na-consider na talagang hindi Catholic siya kasi yung hindi niya ni-recant yung kanya yung teachings niya. So, yun na nag-start ng Reformation talaga, yung parang formal. Ayun, so yun yung background ng question na ito na why we need to stand firm despite of the challenges and to become wise. Kasi si Martin Luther, I think wise din yung mga teachings niya eh. At nabanggit kanina meron si Philip Melanchthon na parang naggumabay sa kanya kasi si Martin Luther parang sabog-sabog, gano'n, diretsahan. While si Melanchthon is careful siya, kaya siya nag-advise kay Martin Luther. So, para sa inyo, bakit tayo mag-stand firm and become wise din sa mga words, hindi lang basta tayo na against sa Catholic doctrines with our words. Okay, ma'am? We should stand firm despite of the challenges and to become wise. Halimbawa na lang, halimbawa sa atin, itong about the Sabbath, nung nagtuturo ako, kahit na anong sinasabi sa akin ng mga supervisor ko at mga principal ko, nag-stand firm ako na hindi a-attend ng meeting, hindi a-attend ng kahit na anong program kung it falls on the Sabbath day. Yun ang example ko na kahit minsan pa sinabi nila sa akin na hindi ako sweswelduhan sa araw ng Sabado, but I stand firm despite the challenge. And God helped me. And
yung principal na nag-challenge sa akin na sabi niya gano'n, God, ang Diyos ang tumulong sa akin. Yung nag-challenge sa akin na ako ay parang parang may parusa kung ano, sumuko din. Sinabi niya sa akin, marami akong natutuhan sa iyo, sabi niya. Yung principal na yon. Kasi pinanindigan ko yung aking faith despite the challenge. Ganun Okay. din ang ginawa ni Luther. Okay, thank you. Amen. So, anyone else? Tita Minda? Okay, so I think Kuya Vince, final words. Si Tita Minda yata. Okay, sorry, Tita Min. Tita Min, pwede kayong mag-unmute? Ay, naka-mute po kayo, Tita Minda. Sabi, we all know that as Christians, we will be challenged in our faith. We want to be able to stand firm. Sometimes the challenge comes in the form of temptation. Totoo yun. The enemy knows exactly when to target us, when we are at our weakest, and he knows precisely what tempts us most. Katulad nga yung, itong Sabbath keeping, di ba? There are times na maraming bawal na gawin during that Sabbath, pero may mga temptations na dumarating na kagagawan nga ng kaaway na kailangan tayo maging stand firm. Halimbawa, may nag-aya sa iyo na ganito, punta tayo sa ganyan, matetempt tayo doon. So, it is our faith to stand firm para nang sa ganun, ma-resist natin ang temptations. Ganon. Okay. Amen. So, tama po. Sabi nga sa 1 Corinthians 15:58, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. So, thank you po, Tita. Sa pagkarandang comment. So, Kuya Vince, your turn. Nasugat ka na naman. Yes. Well, yan yung best choice kasi natin. Kailangan natin mag-stand firm. Pag sinabing stand firm, ibig sabihin talagang hindi rin madali. Hindi natin nasahan na magiging madali yung ating mga laban dito sa mundong ito. Kasi imperfect yung mundo natin. Pati mismo tayo, yung katawan natin, bent to sin, sabi nga ng Bible. Hindi lang yan, merong kalaban dito talaga na sinasadya niya, talagang pinaplano niya, intentional, sabik siya na tayo ay may gupo or matalo. That's why we need to stand firm. Yun yung the best na reaction natin sa spiritual battle na meron tayo. Kagaya ni Martin Luther, hindi naging madali yung kanyang pagtayo. Sa kanya, napakasaya niya at na-discover niya yung katotohanan na yun. Righteousness by faith. Nakita niya yung kamalian. Gusto lang niya reform. Ang unang nasa isip niya, walang ganung kagulo eh. Wala sa isip niya na magiging ganun katindi yung impact nun. Pero dahil love niya yung katotohanan, shinare pa rin niya. At nung na-challenge na siya, nung nakita niya, nagkaroon pa nga ng parang revolution sa mismong Germany noon. Dahil may mga extremists na nag-interpret sa kanyang teaching. Kaya there was a time na parang kay Martin Luther isinisisi yun, na yung parang revolution sa Germany mismo.
Pero biruin niyo yung ganun na madadanas niya. Hindi easy way pala yung ganyang pinasok, although katotohanan yun. Pero naging firm siya, rinebuke pa nga niya yung mga naging extremist. Hindi yan yung exact na turo ko, sabi niya. So wala siyang problem, nagkaroon siya ng problema dun sa mga direct na na-attack dun sa kanyang mga turo. And at the same time, nagkaroon din siya ng problema sa mga taong sumobra sa interpretation sa kanyang turo. So kabilat kaliwat kanan talaga yung kanyang naging challenge diyan, pero firm siya sa katotohanan at naging wise pa rin siya. Dahil hindi siya pumayag na sige, revolution na to, total mukhang kakampi naman ko kayo at parang tinuturo niyo yung katuruan ko, pero sobra yung yung interpretation ng mga taong yun. Nirebuke pa rin niya yung mga yun. In that way, naging wise siya. Kailangan natin gayahin yung ganun na wisdom. Hindi sobra, hindi kulang, sakto lang sa katotohanan. Yun yung totoong wisdom na galing sa Panginoon. Amen. So, ayun nga, tama yun kasi si Martin Luther mostly sa Germany and talagang nag-cause ng spread ng gospel doon. While si Zwingli naman sa Switzerland, so pare-pareho sila na nagsasuffer ng persecution noon. Pero siguro gusto na, ready na si Martin Luther na mamatay rin. Kasi nabasa niya rin yung history nila, Huss, Jerome, na namatay sila sa katotohanan. And pero yun nga, sabi ni Kuya Vince, God's providence din dahil hindi siya namatay. So ayun, sabi dito sa 1 Peter 5:9, but resist him, firm in your faith, knowing that the same experience of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world. So hindi lang pala tayo yung nakakaranas ng suffering sa pag-resist natin sa kamalian na turo, kundi marami pang mga tao sa iba't ibang bansa with the same faith. At hindi rin lang si Martin Luther yung nag-reform ng ganong mga teachings, kundi marami pa. Siya lang yung pinakasikat kasi Germany yun eh. So, sikat yung Germany. And I think dun pa na-build yung Gutenberg, kung hindi ako nagkamali, Gutenberg Press. So, I think ito na yung katapusan ng ating worship. So, for our closing song, Tita Beth, so wala siya. So, I'll be singing. Intun tiyempo ti agdi busket mangeg tangguyod. Kat bumtak kilawag na hinggit labus. Intun amin na isalakan inda matiptip. At da aktumet itjaya makiurno. Kaya ko rin. Intuno agtangguyod da nagnagan mapukawanda syaktumet pinagana nanda So, yun. So, for our closing prayer, may I ask Kuya Vince? Okay, tayo'y manalangin. Mapagpala naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa muli, sa pagkakataong ito ay pinupuri namin ang iyong banal na pangalan. Sinusuko namin, Panginoon, ang aming mga buhay at kami ay nagagalak na malaman na ang iyong biyaya ay totoo at ibinigay mo sa amin, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa iyo galing ang lahat ng mga pagpapala na tinatamasa namin. Hindi namin deserve ang anumang kabutihan na matanggap sa mundong ito. Ngunit ikaw na pinagmumulan ng kabutihan ay tapat na nagbibigay at ang kaloob mo ay abot sa amin, Panginoon.
Panginoon Diyos, tulungan kami na masuklian ang iyong pag-ibig na yan sa pamagitan ng pagbibigay sa iyo ng papuri at pagsamba, Panginoon, sa iyong pangalan. Dahil ito yung totoo na dahilan na ginawa mo kami upang maranasan namin ang totoong kaligayahan at purpose ng aming buhay, Panginoon, na sambahin ka. Panginoon Diyos, sa amin din dinudulog, pinapanalangin ang lahat ng miyembro ng pamilyang ito, Panginoon, na sumasamba sa inyo, Panginoon. Nasaan man sila, anong kanilang ginagawa, ikaw magbigay ng protection, maglutas sa mga suliranin, at magbigay ng araw-araw na pagpapala. Pinadalangin namin ang pamilya ni Tita Min, pamilya ni Mang, Tita Beth, Tita Grace, at lahat ng aming mga kamag-anak, Panginoon, na iyong hanapin at ipakilala sa kanilang katotohanan. Ipaalala ng mundong ito, ang buhay dito sa mundo ay may hangganan, Panginoon. Ngunit ang iyong alok ay buhay na walang hanggan. Narito, Panginoon, ang aming kalaban ay sadyang mahusay, matalino, tuso, at ginagawang lahat ng paraan upang mailihis ang tao sa pagkatuklas sa katotohanan. Ngunit ikaw, Panginoon, ay di hamak, Panginoon, na mas magaling at mas makapangyarihan sa Kanya. Huwag ka sana, Panginoon, magsawa na kumatok sa puso ng bawat isa sa amin at sa aming mga kamag-anak na wala pa sa kawan, Panginoon, upang sila ay hanapin sa iyong dakilang pamamaraan, Panginoon, na hindi namin batid kung paano. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang makakagawa niyan. Hindi sa meron na pagnanasa sa amin na sila ay maligtas, kundi lalong-lalo na, Panginoon, sa iyong kakagustuhan, sila ay maliligtas, Panginoon, at mapapabilang sa kawan, Panginoon. Ngunit salamat sa pagbibigay sa amin ng kaisipan at damdamin na may pakalat ang iyong katotohanan at may bahagi sa kanila. Mga instrumento lamang ang bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan din ang mga batang ito, Panginoon, na lumaki na may takot sa iyo at makilala nila na ikaw ang dapat na meron sa kanila na kayamanan. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. So thank you everyone sa worship. And so God bless. Good night. Okay, good night. Amen. Pag-pray pala natin sila Tita Grace kasi nasunugan sila sa kapitbahay. Ang daming bahay na sunugan, wala silang tulog. Kaya wala rin silang kuryente. Doon sa likod nila? Oo. Yung kung makita niyo yung sinend niya, Ate May sa Facebook. Hindi ko pa nabubuksan. May sunog Grabe pala yung- doon sa likod. Sa Ipot Ali yan eh. Yung kina Juan Marco Miel, yung driver nyo sa tricycle noon, anong pangalan noon? Proilan, yun. Doon yung mga nasunog. Yun si Ate Noemi daw eh. Doon. Nagising ako mga alauna. Akala ko kung ano yun. Tapos ang baho dito sa amin. Yung parang sunog talaga. Hindi natakot din kayo. Akala ko kon lang. Basta lang ako nagising. Pati rin si Tim nagising eh. Pero akala ko sa cellphone lang ako nagising. Kaya May bumbero. may mga bumbero. Sa Ipot Ali yun eh. Ipot Ali. Ipot Ali. Bakit ganun pangalan? Pag-pray natin sila. Kasi wala daw natirang gamit yung mga sunugan. Grabe. Sige, pagkararag yung din. Sige. Okay, thank you. Good night. Good night. Bye. Good night, tita. Tita Amin, thank you. Kay Marco. Bye-bye. Manuel. Gloria. Magpakita kayo mga bata. Sa mga lola. Kita tayo.
Good Ano night ba na yung kayo. ta? Ethan, Good night. Bye. Miel. Nag-focus naman ni Miel. Pupukis kami, naggaganda namin. Alright, bye-bye. Bye po. That's it. Very good. Guwapo. Yung isa, yung Marco. Hi, Bang. Hihihi. Okay, bye-bye. End ko Bye-bye. na. 1, 2, 3. Bye. Bye.